kapamilya! Hello mga kamumu! Today is such a big day for the cast, staff, and crew, and the whole team of #Ghosting. Magandang hapon. My name is Jay Miranda, and I'm very thrilled to share with you a very important milestone for Team Ghosting dahil today, we will officially meet the whole cast. Of course, alam naman natin na this is top billed by PBB Gen 11 breakout stars Jane Emily Bara and Fiang Smith. Directed by the director of highly talked about kilig movies and series, including Vince Captain James, James Patton Dave, Forevermore, ang mutya ng Section E, just to name a few. Pero ito na siya lang naman, ang the one and only, Directed Boborol, na sobrang busy by the way, side info. Si Directed, ang creative producer ng Love at First Bite, and of course, the director of the first queer dating reality show na Sparks Camp, which by the way, may upcoming na rin po yan na 3rd season! So congratulations sa Team Sparks Camp also. And speaking of Spark, ramdam na namin na spark between our leads dahil super excited na sila for this grand project announcement. Kaya naman, kayo mga kamumu natin at home, at work, or nasa naman kayo worldwide nakatutok sa amin, spark the conversation on X and other social media spaces using our official hashtag Ghosting Project Reveal. Super loaded ng araw na ito because aside from the project reveal, we have so much going on gaya ng pictorial, look test, table reading, storycon, and more. Pero syempre, as the first narrative project for Fiang and JM and one of the top title offerings for the all-new I Want, we want you to be part of this journey. And yung ghosting, no? Parang may mag-ghost ba? May magmumulto? We can't wait for all of us to know. Kaya naman, welcome to Ghosting, the Project Reveal! Thank you everyone for being here. Welcome, especially sa mga media friends natin and fan leads na nandito na all out talaga sumusuporta sa lahat ng cast natin of Ghosting. Again, good afternoon everyone, and napinatay natin, no? The witching hour has come. Kaya tawag na natin ang ating cast and creatives to share their excitement sa much-anticipated project na ito. Let's reveal them one by one. Una na dyan, ang Idol Philippines alumnus na kilala bilang si Lord sa hit I Want TFC original series na He's Into Her na ngayon ay so much into this series. Mga kapamilya, let's welcome Jello Marquez! Ito ang first natin, the one and only Jello. Thank you so much for being here. And up next, from PBB, Lucky 7 with notable characters sa I Want TFC original series like Tara G and He's Into Her at Super Gina din for her role in Ghosting. Mga kapamilya, let's welcome Vibery! Parang ano ba na to Halo-halo ng mga I Want TFC series natin, nakakatuwa. Hi, V! Alright, up next, from PBB Connect, ang ating charming striker ng Paranaque na nagpakilig sa atin sa I Want TFC original series na Team Clash. Let's welcome Kobe Brown! Oh, diba? AKA Justin Bieber na rin for today. And moving on to our creatives. It is an honor to be joined by our creative manager, Miss Mel Mendoza del Rosario. Welcome po. Okay. Up next naman, earlier nga, diba, nabanggit na natin ang mga ganap niya. The director that launched the big breaks of popular Kapamilya Love team sa big screen and TV, gaya ng Liz Ken and Josh Lia. Mga kapamilya, let's give a hand for Directed Boborol. Okay. Alright, and finally, ito na nga, no? These two need no introduction. PBB Gen 11's Power Love Team, the very promising lead stars of one of the biggest I Want original series of 2025. Mga kapamilya, let's welcome J.M. Ibarra and Fiang Smith! Dito na po ang J.M. Fiang. Hello, hello. There you go. Nandiyan nga po ang buong cast natin.
Photo muna tayo real quick for JM Fiang. Alright, 3, 2, 1, smile! There you go! Alright, before anything else, no, bati muna tayo sa ating mga kapamilyas na nanonood sa atin right now. Let's start with Jello. Hello po, mga kapamilya. Kamusta po ang araw na ngayon? Sana maganda ang gising. Hello. Alright, there you go. Thanks, Jello. V. Hi everyone! Hi to everyone who's watching right now, and hello din po sa lahat ng mga andito sa studio. Ako po si Vibree and I'll be portraying Emma. Uy, mamaya masaalin pa natin ang character na yan. How about you, Kobe? Hello po mga kapamilya, hello to all the press out there. And I'm playing the character of Val. Yeah. Si Val naman for Kobe. How about Miss Mel? A quick hi hello to our kapamilyas. Good afternoon. Thank you for supporting our project. We're excited to bring this to you. Sana ganun din excitement. Oo naman, for sure. Abangan natin ito this 2025. Directed! Hello po. Salamat po sa lahat ng mga pumunta dito na press para sa press ko na to. And thank you sa lahat ng mga nanonood ngayon sa live stream. There you go. Thank you, Direk. And of course, JM Fiang. And hello, magandang araw po sa lahat ng nanonood. At pati na rin po sa mga nandito. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayun, hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Sana masarap po ang inyong Pagkain. pagkain. Ayan, mag-ulam revealing nga kayo sa comments dyan. And of course, aside from that one, ito na nga, no, diretso na natin. Alam natin, ang curious na ang mga tao with regards to your characters. So, let's start with Jello. Yes, kamusta po kayo? Ang character, ang character ko po dito na ipoportray ay si Tony, na friend ko dito si JM. Parehas kaming mumu. Dahil kami hunting sa inyong mga panaginip. Yeah, so may legit mumu pala. Mumu, oo. Tapos ang character ko dito, lagi akong lasing. Namatay kasi akong lasing, so lasing na ako. Kasama na rin siya. Kasama na rin. Oo. At 70s ako namatay. Huwag naman muna sa ano. Yung character. Yung character, yeah. Character. 70s. Okay. Yun lang muna. Alright. Siyempre 70s, no? Meron kayong mga expect ba ng mga looks na kakaiba for this one? Elvis. Ay! Yung retro yata. Oo, very retro, very iba. Very iba. Unique and cute. Yeah. Actually, parang pasok pa rin sa'yo to, no? Kasi you like to experiment also with fashion, eh. Yes, Jay. Totoo ka dyan. Something yan. Alright. How about you, V? My character, as I've mentioned earlier, is named Emma. Emma is Jaja's best friend who is into spiritual stuff, yung mga about mumu, yung mga ganun. Kasi yung nanay ko dito, ano din siya, espiritista siya. So parang ako din yung naging daan para magkakilala si Jaja and Treb, which is played by, ako na talaga nagpakilala. Basta yun sa JM Fiang. So yun. There you go. Thank you, V. How about Thank you. you, Kobe? Yung character ko ay si Val. Val. Ilan each ba yan? Val. Yeah. VHAL. Val. I'm the love triangle of JM Fiang in this project and the current boyfriend of Fiang's character, Jaja. Oh, okay. I'm a Gen Z influencer who's sikat, and we have like a love team thing going on. Yep. But I end up ghosting her. Yes. But end up coming back. Okay. So, ano expect namin? Ano yung emotions na ibibigay mo sa amin for this one? Anong emotions? Like, magagalit ba kami sa character mo agad dito? Or matutuwa mo? No, I'm a green flag ako. Ooh, So, okay. let's see how you feel about Pero it. ghosting nga. Sige. Of course, syempre, JM and Fiang. Sa mo JM? And ako dito si Wilberto. Ay, pangalan pa lang makalumang tao na. Ako yung best friend rin ni nagaganapan ni Jello. Kung si Jello namaya pa sa taong 1970s, mas matanda ako ng 1940s. Ayan, kaya medyo kabaligtaran din ako ng character ni Jello. Kung outgoing siya, kung mahilig siya mag-explore, ako stiff na sobrang old-fashioned, ganun. And di rin naman nalalayo sa ako mismo, no? Hindi rin naman nalalayo sa J.M. Ibarra yung ipoportray kong character. Kasi medyo may kalaliman din mag-Tagalog. At kaya exciting ako na ganapan tong character na to. Yes, ako naman dito, ang character ko ay si Jaja.
Jaja. And ako, yung girlfriend ni Kobe, na ginost nga ako. And hopeless romantic ako dito. I'm a city influencer din. Kaso, yun nga lang, ginost niya ako. So, alam mo yun, may mga part na kailangan ko yung tulong niya and kailangan niya yung tulong ko. Ooh, So, yung- okay. Medyo nagkalaliman ng pagkakakilala. And abangan nyo yung susunod kung ano ba nga ba ang mangyayari, kung magkakailaban ba or hindi. But nakaka-curious na kasi, again, from the 40s, 70s, pero bigla influencers din kayo. So ano kaya may mangyayari for this, Super daming for plot this twist series? talaga. May influencers na ba nun? Mga panahong 70s, di ba? Malalaman natin. Kalipunero, gano'n. Oo. Si Jello. Sila. Eto! Influencer. Fashion influencer ka pa nun. 70s. Nung nagsimula. Ayan. And of course, yung buong media friends natin are for sure curious na rin dyan. So, let's ask some questions. Andito na ating kodigo as well. But of course, we want to know also from Derek Ted, may mga gusto pa i-share with regards to the casting and the story. Ayun, nakwento naman ng Fiang, but yun nga, ang nakaka-interest is of course when Fiang finds out na yung character pala ni Wilberto ay isang literal na ghost. So it's a battle of a person who ghosted her and, Yeah. and yung totoong ghost, pero pwede ba kaming magkainlaban nito kung isa siyang multo. Yun. So, yun ang mga kailangan natin So, abangan. mahirap talaga yung desisyon na gagawin ko dito. Pero, super daming plot twist talaga. As in, kahit ako nagulat ako sa mga plot twist na itong series na to. So, I hope abangan niyo yung lahat. Pero relate ka naman kay Jaja. Kasi di ba ikaw, you started also being an Yes! influencer. And yung character kasi, and yung personality kasi ni Jaja is very young. Mhm. Na makulit, na very gusto lahat ina-explore. Pero hindi naman galad si Fiang. Si Jaja lang yung gala. Mhm. Kasi gala dito si Jaja eh. Kung saan Bawal pa si Fiang. Oo, very unsure. Outgoing person siya. Pero si Fiang kasi ano lang eh. Tahimik na tao lang. Ayun. Ayan, there you go. Yan ang mga quick glimpse natin, no? For sure, may mga questions na rin. And andito na rin ang mga mag-ask ng questions. So for this one, let's first call Nika Sabio of Push. Hello, hi. Hello. First of all, congratulations po to everyone, new series. My question first po is for JM and Fiang. This is, guys, your first series together. Congratulations. Ano po yung nararamdaman niyo? Like, this kind of film is first speech sa inyo. And gano'n kayo, if you rate yourself, gano'n po kayo ka-ready and ka-pressure doing this series together? Yun, nung sinabi sa amin, yung time o yung araw na sinabi sa amin about dito, sa project na to, na-excite kami sobrang excitement yung na-feel namin kasi, yun kami na yung magkadikit noon na pinapangarap na namin magkaroon ng ganitong klase ng proyekto. At ayun, agad naman binigay sa amin ng Diyos. Well, ayun, sobrang excited. And I think ready na kami parehas. Ano? At ayun, tulungan naman kami dito kahit magkaiba ng preparation yung karakter na ipoportray namin. Tulungan kami dito. Yes, super excited na ako. Tulad nga sabi nung nalaman pa lang namin na magkakaroon kami ng series. And lead male, lead female, super na-excite kami. Pero at the same time, syempre nakaka-pressure, diba? Kasi yung gaganapan agad namin, lead male, lead female agad kami. And, pero, yung kaya pa? Yung personality naman ng character namin, hindi naman nalalayo din. Pero grabe yung pressure kasi, syempre, madami nag-expect na talagang push, talagang, alam mo yun, na kailangan bigay todo. And yes, super taas. Alam mo naman, super taas na expectation ng mga tao nowadays. Pero ayan, bibigay namin yung kahilingan niyo. Hindi namin kayo nabibigyan. Wow. For directed po, ano po yung reason po ninyo that you selected this kind of like story for JM and Fiang? And ano po yung ina-expect niyo for the two and the whole cast po to do? Kasi parang different siya from the one that you made po the past months. And trending pa po siya up until now.
Well, first of all, I'd really like to commend our creatives. We have the best creatives in the world, led by Miss Melda Rosario, and writer namin si Denise O'Hara, and yung mga writers namin ay talagang, kung nakita nyo rin yung filmography nila, ang dami ng mga pinasikat na rom-coms, ang dami ng pinasikat na series. So, doon palang kampante na ako when they thought of this concept. So, parang when this was offered to me, sobrang natuwa ako at the challenge at the same time. Yes, as a director naman talaga, kung gusto mong ma-challenge, first time kong gumawa ng may supernatural element. But at the same time, alam ko rin naman na as a genre, rom-com siya, kung saan na ako mas at home. So yun, so doon ako na-challenge, yung bago yung konsepto. In a way, para siyang, di ba, para siyang crash landing on yung magkaibang mundo, pero pinush pa ng mga writers. Level up tayo. Kung crash landing on yung present time, ito, ang na-inlove siya sa multo. So, di ba? So, yun yung challenge. And then, yun yung kagandahan kasi magkaibang mundo sila. May Gen Z influencer ka, very now, very young, TikTokerist. And then, biglang may isang hook malahap na namatay sa panahon ng gera na talagang napaka-stiff. So, paano ngayon ilalabas ng character ni Fiam yung ngiti sa mga labi ni JM? Paano sila magkakainlaban? At may future pa sila kung ang isa ay isang multo. So, past, present si Fiam. So, could they have a future together? Pwede ka na mag-promo. Yun yung tagline. Yun. Last na lang po from me for the whole cast. Although this is a fantasy rom-com series, pero how do you guys define the term ghosting? Since you guys are different, came from different like era, gens, yan. Yeah. Parang nagpabigla yung parang may mga flashbacks na nangyari agad Parang may nakaalala na ghosting. No driver yung may ako sa akin direct. Hindi. For me, ghosting kasi is about, syempre, you're talking to a person and parang you have like a mutual understanding. But parang in the end, one person leaves another person hanging without properly communicating what happened, what went wrong. And it's a red flag kasi syempre yung partner na iniwan is like gonna question kung ano ba talagang nangyari. Is there something wrong with me? Should I have, done something to make it work? So, yeah. Bakit pa? I'm just defining it, okay? I'm just defining it, guys. Oh, ikaw naman. Sagutin mo. Ayusin mo. Babalik pala sa akin po. Ghosting para sa akin is, kunyari, magkausap tayo ngayon. Tapos bigla ako nawala. Nang walang paalam. Yun, ghosting. Ganun lang. Ganun lang, oo. And go be. Ako same lang po. I mean, copy and paste, honestly. I think just leading someone on and then, leaving them behind. Yun. JM and Fiam. Same thing lang. Same thing lang natin ang sagot namin kasi yun naman talaga yung definition ng ghosting. Baka ang tanong kung nag-ghost ka na ba? Yun! Yun dapat Yun dapat na Yun, natin. kung ka may iiyak. Okay, balik tayo. May balik. Balik natin kung sino muna sumagot ulit. Yes, ba? Nag-ghost na ba? Yun yung tanong, right? Yeah. Short but sweet. Yeah, okay. What? Hindi kasi syempre, Ano muna message mo na lang sa mga mahilig mag-ghost? oh wow. Good luck. Good luck kasi karma is real. Yeah. Then saka for me kasi ghosting is really a bad thing to do kasi it's nice. Choice mo naman yun, di ba? If hindi mo kaya magpag-communicate, maybe it's time to like mature and grow up and learn how to communicate properly kasi that's hindi lang siya in relationships. Actually, it also can be applied in other aspects in life, like for example, work and syempre family or friends, diba? Parang if i-ghost mo yung friends or family mo, parang like bakit? Like what's your reason? You have to communicate it properly and yeah, nag-ghost. Yeah. Okay. Yeah. Sorry to butt in, pero gusto ko lang din po tanongin si Jay kasi hindi siya natanong eh. Oh, Nag-ghost ka na ba, Jay? Nag-ghost ka na ba, Jay? So far, di naman. Di tayo nag-ghost. Maayos yung mga ending, yung mga pagsasabi ng mga reasons, ganyan. And ako mahilig din ako mag-ask kasi talaga.
Like, What went wrong? umaabot sa point na talagang pupuntahan kita. Parang survey level na. Parang ano yung ginawa ko mali? Ano yung mga, parang Para lang may klaro. improvement. Yeah. For peace of mind, for the both of you rin kasi. Yes, totoo yun. Hindi pa naman so far. So, Jello, kamusta ka naman? Hindi ba? Okay naman ako. Nag-ghost ka na ba? Hindi pa naman ata. Hindi, nagpapaalam naman. Basta ako Okay. At least, nagpaalam. Nagpaalam. Nagpaalam naman din. Kubi. Para lahat na. Hindi naman. But I've been ghosted. Like, long time ago. Oh. Yeah. Very long time ago. Ay, ito na lang. Nang ghost na ba kayo? Ayun. Nang ghost. Ghost. Like, Ikaw, actual ghost ka na. ghost. Oh. Alam, ikaw kasi, you were the only I left. ghosted. No. Okay, ikaw. For reasons. No. Ay, hindi ka sure. Sinungaling ka. Parang tumas yung boses eh, no? No. No. Talaga ba? Oo. Matay. Okay, ako si JM and si Fiang. Una-una yung na-ghost. Ako, before, nag-ghost na ako, ang daming beses na. Araw ko. And then, kasi syempre, bata-bata pa ako nun. And syempre, hindi pa siya ready. So, nag-ghost na ako, yeah. Pinagtibay ng panahon pala si Fiang. Yes. Pero ako, nang ghost. Oo, ikaw. Siguro naman, oo, hindi. Siguro, nang ghost na ako. Pero, siguro may rason naman kung ba't ko ginawa yan. It's either nakikita ko na wala kang respeto, na mayabang ka, or ayoko lang talaga sa'yo. Oo nga, ibang perspective din yun. So, Yes. ghost naman din. Baka may reasons din sila. And pag nag-ghost, hindi mo siya totally ghost kasi nagsasabi naman ako sa kanya. Nagpapaalam. Oo, nagpapaalam. Ay, Bye! JM, na-ghost. Na-ghost? Nung bata pa ako. Pero maliliit na bagay lang. Elementary po, honestly. Alam mo yun, akala ko crush din ako, tapos hindi pala. Yung mga ganun. Wala. At nang ghost, hindi, never. Never, you know. Boy. Weird. Lover boy. Pakilagay ko ng mic, ano po ulit? Parang mabait. Ayun. Okay, thank you po. Thank you so much po, Miss Liga from Push. Up next, we have Ana Cerezo of TV Patrol. Hi! Congratulations, guys. First question kay Direk, sa kay Ma'am. Ano po yung nakikita yung spark or yung potential, yung describe yung potential or spark na nakikita niyo sa love team ni JM at Fiang? Actually, madali siyang sagutin kasi sa PBB pa lang nakita naman ng mga tao na yung spark ng dalawa. Pero siguro if you put it sa isang formula, yung contrasting personalities nila. Minsan kasi nandun yung spark kaya nga may cliche na opposites attract. So alam mo, yun na nga, itong lalaking to, tubong Quezon, isang Provinciano na napakagalang, napaka-conservative, at isang tubong Siniloan Laguna na at 15 ay nakatira na sa isang hype house at naging influencer at masyadong maagang naging work, right? So parang mas mas out in the world habang ito ay parang studies. Tapos nung nag-meet sila, di ba? Parang yung interesting tingnan. And lahat naman yun nakita natin sa PBB. So ngayon, ang challenge namin is paano siya i-translate. Start na po ba yung shooting? Hindi pa. Okay. So, parang makita niyo na yung skirt. Meron bang kissing scene dito aabangan? Ako, si Fiang, JM, o kaya si Kobe. Meron naman itong kissing scene na aabangan. Si Jello po tsaka si That's Kobe. me and Jello. Yes, abangan po yan. Yun ay muna, abangan. Aabangan. Pero definitely may dapat abangan. Yes. Okay, since na tanong, si ma'am pala ma'am, can you describe yung potential din nakikita nyo o kaya naman yung sparks? In terms of potential, I think obviously that's why they have this launching project. It's because they could be the next big thing in ABS. Okay, they will be given the break, but nasa kanila na yun to translate it. But honestly,
is the first time I met them in person today. And what I saw, that what's a plus sign, a positive thing that I felt was they are both authentic. It's very important to be authentic in this industry. Thank you. For Kobe naman, bilang ikaw yung unang partner ni Piang dito, ready ka na ba manggulo sa love team nila? Ready ka na rin salubin ang mga reaction ng fans, yung mga Pwede eksena? mo yung nailang ka nung nag-tutorial kay Kinifia? Oh my gosh, honestly, I was, of course, I'm very nervous. You know, of course, I respect them so much. And, you know, I want to do well. I want to do well for their fans. I want to do well for everyone because, you know, that's what we do. We're here to entertain. At kanina nag-photo shoot kami. And I was taking pictures. It had to be me and Fiam. And JM was watching. But sobrang takot ako. I was like, oh, is this okay, Fiam? Can I do this? Basta, very excited and nervous, but you know, I believe we can make something good happen. I believe in these two. I believe in our whole cast. Of course, working with Directed again. Sobrang excited po ako. And yeah, I hope you guys enjoy this project. Yeah, and very talented cast naman. Pero balikan na natin sinabi ni Kobe. JM, ba't ka naman tinitingnan mo? Pinapanood? Tinititigan? Sumabay No, I think nag-overthink lang ako. Hindi, nawala kasi kami mag-shoot, kaya nanonood na ako. Okay naman, wala naman sa akin eh. Eh, pag nakikita ko si Kobe, parang gusto niya lumabas muna ako eh. Okay, lalabas na muna ako. Wala naman yun. Pero very, parang very good relationship na kayong cast. Is this parang very good chemistry? Working relationship na yung energy nito. Is that true? For yung cast members, parang talagang you get along well na so far. The good thing is they just met yesterday. Ah, really? Yeah, they just met yesterday for the first time working together, and that's what I appreciate na. Ngayon ko lang habang tinatanong mo, ngayon ko lang naisip na parang wow, kahapon lang, start lang, pero they're already working on their chemistry, na sana wala nang ilangan sa isa't isa. So, nagkaroon ako ng hope na, okay. Yeah, like of course Yeah. we're a small cast and we really have to work together and just help each other. Yeah, the vibes are vibing. Go ahead. No, kasi si Jello directed, Kobe, I've worked with them na po before. So, like, friends na talaga kami, even before this project. Pero with JM Fiang kasi, yesterday lang talaga namin sila nakilala and naka-interact. So, it's nice also na before shooting, parang there's like the chemistry test already para during the set, like everything's lighter na. Like, wala na masyadong ilangan para everything will work out smoothly. Thank you. Last question na lang for Fiang and JM. Nakakailang shoot naman na kayo yung music video, mga hindi naman kayo kasi very natural kayo together. Hindi naman kayo nailang paggamit mga camera, to still be yourself. Napapansin niyo pa bang may camera since galing kayo PBB? Pagka like kanina sa shoot, ang cute ng mga posts niyo, hindi na kayo nailang. Siguro po nung una. And then, habang tumatagal. And until now, nasasanay naman ako. At, Yes, kasi siguro hindi naman ako mawawala na lagi kami nakakita ng camera. Kahit sa paglalabas na kami dalawa. So parang, kung ano yung nakikita nyo, sige, eto na yun. Wala. Parang, nagsasanay na din po kami na. Ang dami laging camera. So, okay lang. Thank you guys and looking forward. Thank you, Ms. Anna. Ayan. Up next, we have Rian Narde of Mars Chica. Sorry. There we go. Pero segue ko lang, no? At least sabay kayo kumbaga after yung paglabas ng PBB, yung journey nyo, kasama niyo isa't isa. Sa pag-figure out din ito. Kahit saan kami magpunta, doon siya, doon ako eh. So parang, Para kayo dalawa yung pinakamagkakaintindihan. so, wala na, na-distract na ako. Yun. Kahit, uy, mami ako! And then, kahit saan kasi siya magpunta, and kahit saan din ako
most of the time yung work namin kasama talaga. Part na ng sistema nyo, no? Oo. Hinahanap yung isa't isa. Ang buti nga hindi ko kasama sa mukha. Oh, diba? There you go. I already Ayun. kasi. Ayun, congratulations po on your project po. Ayun po. My question lang po is for the cast. Question ko lang po is, since siguro nabasa niyo na rin po yung script po nyo, is there any instances or part ng script na nakarelate po kayo dun sa ipoportray niyo pong character? Or, ayun, yun po. Bata-bata pick. Who wants to go first? Ako po kasi, yung character ko mismo is influencer. City influencer, and meron akong hometown na which is Laguna, and same thing din kay Jaja na meron siyang lola sa probinsya. Yes. And ako, yung character ko mismo doon, alam mo yun, super, ang dami nilang similarities talaga eh. And also, nag-ghost na din ako tulad ni Jaja. And, alam mo yun, madaming talagang, actually, parang pinalitan na lang po yung pangalan eh. Dapat nga yung pangalan mo doon Fiang, kasi wala talagang pagkakaiba din. Siguro pagkakaiba lang namin is Hopeless Romantic. Na hindi naman ako totally, alam mo yun, sa, parang, grabe ka naman. Basta, yeah. Yeah, pero alam mo yun, madaming similarities. Na, Hopeless lang. Sino sa dalawa yung hopeless romantic? Yung character or... yung character kasi, yung character ko hopeless romantic. So, go! Ako, Ayun sa akin, kay Wilberto, siguro nakaka-relate ako sa kanya mismo. Kasi dati nga ako multo talaga. Medyo ko. Ano, siguro yung pagiging old-fashioned niya. Especially yung, baka may-spoil na. Hindi, yun. Ayun yung pagiging family-oriented. At yun, yung respeto ng character na yun, hindi nawawala. At parang tunog, nagseself-proclaim na. Pero marami din na similarities kay James sa kay Wilberto. Especially pagiging conservative niya. Yes. Diba? Alam niyo, siya kasing gaganap eh. Na-observe eh. Next, so V. I think po yung pagiging, kasi dito sa series, ang highlight talaga ng character ko is the friendship that I have with Jaja. So, I think in real life also, I'm the same friend as Emma, kasi siya dito is very supportive of Jaja, but at the same time, if alam ko na, ay girl, wala nang pag-asa, tigil mo na yan, parang ganun, hindi ko siya kinukonsente kung anong gusto niya gawin. Parang, if nakikita ko parang nasa stress na siya, diba? Like, it's time to let her know or let her feel na it's, stop mo na, hindi na tama to. Huwag na maging diluluy, tigil mo na yan, girl. Huwag naman sana ako. Yan. Thanks, V. Jello. Ang similarities naman namin ng character ko na si Tony, siguro is yun nga, medyo siya, kengkoy siya. And minsan may pitik sa utak, kapag And ano pa ba? Well, masayahin. Kabaliktaran tulad na sinabi ni Trev kanina. Kabaliktaran ko siya medyo ako medyo papansin ng onte. Oo. Kaya, medyo binabina si Tony. Makulit kasi siya. Nakaka-curious kasi before, di ba, nag-lord ka na rin sa his and her. May mga differences ka na bang gagawin sa pagkakulit nilang dalawa? Yes, Jay. Kasi yun nga, hindi ko pwede gawin yung ginawa ko doon kasi present time yun eh. Ito kasi nasa 70s era. So, Yeah. yung humor, iba yung atake. Yung itsura ko talagang... So dapat pala mas kumakausap na ng mga tito-tita. Oo.
Kaya maghanap ako ng kausap na nabuhay ng 70s. Talking stage kami. Looking forward po ngayon. Joke lang. How about you, Kobe? Ako naman, I think I can relate to Val. Ako naman po, nagre-relate ako kay Val. In terms of, he's loving siya. He's very loving. Towards Jaja. He tries to really give her words of affirmation, which is one of my top love languages, I guess. I kind of relate to him on that spectrum. Yung love language more of receiving? Or giving words of affirmation. Yes. Alright, there you Ayun go. lang po. Thank you and congrats po. Thank you so much once again, Red Arte of Mars Chica. Up next, we have Carlos Aragon of Mega Papamilya. Yan, ako na. Hi, JM Fiang and all over the world. Hello po. Ask ko lang, for your Fiang and JM, kasi si Derek, marami siyang successful project. Hindi ba kayo na-pressure dahil isa kayo sa, lead star kayo na ghosting na to? Ayun, hindi naman limit sa kaalaman na lahat na sobrang successful ng last na project ni Derek. So, ayun, somehow may pressure. Pero alam mo yun, nandun pa rin yung confidence. Yung confident kami na magagampanan namin ng maayos yung role. And at the same time, kahit, I don't know if I can say this, pero kahit ano expectation pa yun, ready kami. Ganun. Yun na. Alam mo, but nakaka-pressure siya of course kasi ang daming successful na project yung directed na super nag-boom din talaga and talagang inaabangan din ng lahat. And siguro masarap maging motivation yung pressure na nararamdaman namin ngayon kasi mag-expect lang kayo na mag-expect, kami na bahala. No? Ikaw na bahala. Parang nilagay sa kamay mo. No? Ikaw, Bakit si Derek yung na-pressure? Kobe, ikaw, hindi ka ba natatakot kay JM? Kasi for sure, meron ditong mga sweet na niya ni Fiang. Again sa una, I was a bit scared, but sobrang cool ni JM. He's very respectful. He's very hardworking. Sabi na tayo na lang naman. May kissing scene po kami. That's why medyo nervous. Joke lang. But no, I'm not nervous. I am a bit nervous, but I'm more excited than nervous. Pero ito, JM, okay lang ba sa'yo na magkaroon sila ng sweet moment ni Kobe? Sa akin wala namang problema eh. Siyempre, nandito na kami sa industriya to, sa trabaho to. And I guess, hindi naman, bagas kung magkakaroon ng ganun nalabas ako, hindi dapat ako kita na ganyan. Basta ako, suporta lang. At ang goal ko dito is yung mag-successful itong mas series na to. At alam mo yun, mahigitan kung ano na ina-expect na lahat. Yun yung focus ko. Pansin ko ngayon na parang sobrang lalim na ng mga Filipino words mo. Kung may sasabihin ka kay Fiang na isang word na Filipino na sobrang lalim dahil sa unang panahon ka pagaling, ano masasabi mo sa kanya? Ikaw ay aking gory. Hindi nila alam yun. Sikreto malupit. Sabi ko kasi sa kanya, tawag mo nila sa kanya Gory. Bakit? Bakit ba? Kasi yun nga po, nag-uusap kami kahapon. And, since galing ako ng 70s eh. So yung salita ko medyo Jeprox ba tawag na doon? So medyo balibaliktad ako magsalita. Tapos ngayon, mag-iisip si JM ng endearment kay Jaja. Sabi ko, tawag mo na lang sa kanya Gory. Hindi, bakit? Hero. Yun. Doon na pangalan ang Gory. Pero sa mga sino gusto nyong mga close pa dahil first time nyo lang pala nagkita kahapon? Yeah, sino gusto nyong mga close pa? Lahat.
lahat gusto namin mga close kasi ang hirap magtrabaho ng hindi mo close, di ba? So, and light yung lahat, kay Kobe, kay Jello, kay Ate Will, na super light ng aura nila. Alam mo yun, parang i-guide ka din nila since matagal na sila sa showbiz. Guidance ka, And parang same din naman kami ng mga parang bubbly, alam mo yun, direct to the point din kami magsalita. So parang, hindi naman na mahirap yan. Ito daw, tatanong ko daw, sabi ni Nika. Kung ano daw pipiliin nyo, kung yung press, yung nag-e-exist na red flag, or yung ghost na green flag? Pag sinagot ko yun, edi wala na. Di ba? Personal. Ako. Yeah. Ask yan. As young, dito ako. Okay na yun. Okay na. You got the shot. Hindi, as young naman eh, hindi naman as character. O, dito ako. Diyan ka na. Thank you. Happy birthday, Fiang. Salamat. Thank you so much, Carlos Aragon of Mega Kapamilya. Up next, we have Kenneth Quinto of Kapamilya Kingdom. Hello po. Good afternoon. Congratulations. Yung question ko muna kay na Kobe, kay Vibory, tsaka kay Jello. Kasi kanina natanong na ni Carlos yung impression ni na Fiang tsaka JM sa inyo. Kayo ano namang impression niyo sa kanila nung na-meet niyo sila? Hey. I observe and I wonder, I observe their, very caring towards each other and towards each other and everyone. And that they really, they take their job seriously. I've seen them before in ASAP. They really work hard and, they deserve this project that they're getting right now. So I'm so excited to work with them and obviously get to know them more. Thank you. About B? Vibory. Okay. First impression, kasi nakikita ko sila before sa ABS. Like, kunwari may asap kami dati. But, yesterday lang talaga, first time namin sila nakapag-interact. So, at first, very shy. Very shy. Yun yung first impression ko sa kanila. Very shy, parang observant. Hindi sila madaldal. Pero once na they warmed up na sa'yo and they feel na you're safe to be with and naging comfortable na sila, nagiging madaldal na sila. Lalo na ito si Fiang, very bubbly, very sweet. Yeah. Ako naman po, first impression ko sa kanila. First impression ko po siguro kay JM, since tsaka kay Fiang. Kami kay JM muna, sa before, nagkikita-kita na kami, pero hindi pa kami talaga totally nakakapag-usap po. Pero kahapon, nagkakaano na kami, nagkakapaan na ng loob. Tinakapa. Yung loob ng damdamin, kumbaga. Yes. Yung damdamin, kumbaga, ayun. Kahit paano feeling ko, sabi ko talaga, okay din pala to. Sabi ko, okay din siya, tropa to. And si Fiang naman, sabi ko sa kanya dati, akala ko dati ang taray niya. Sabi ko, parang nakatakot si Fiang. Pero pag makikilala niyo talaga siya, like, sa personal, yung ugali niya, maintindihan mo natutuwa ka sa kanila, ka lang nakangiti. Kami nga kahapon, nag-workshop kami, hindi kami natitingin, kasi pag nagtinginan kami, tawa na kami ng tawa. Sabi ko, wala na tayong matinong nangyayari dito. Or at least in that way, di ba? Nag-warm up tayo sa isa't isa. Good sign. Good sign na maganda yung mix. Who else? Ay, meron pa. Kay kay JM tsaka kay Fiang. Reaction nyo lang, sabi ni Miss Mel, kayo na raw yung next big thing ng ABS-CBN. Ako wala. Siyempre nakaka-pressure po yun, no? Kasi, na-pressure na no? Super daming nag-expect na mas, alam mo yun, mas magiging maayos yung takbo ng career. And especially dito sa series na gagawin namin, alam naman natin lahat na super daming matataas na expectation yung mapapanood nila, yung sa acting namin pareho.
nakaka-pressure siya ha. Grabe naman po. Ay, wag. Ayun, gaya ng sinabi, may pressure nga. At hindi naman mawawala yun. Pero kahit may pressure at the same time, ready kami. We're always ready. We Yes. do this all day. Yun eh. Yun yung mahalaga dun. Tapos, And nabanggit nyo na hindi pa nagsisimula yung shooting, no? Yung taping. Pero kung kayo yung tatanungin, sa tingin nyo ba, kayong dalawa, mahihirapan ba kayo o sa tingin nyo natural lang na na umakting kayo na in love sa isa't isa? ayos yung mga tanong. naman. Direct to the point alam mo yun, sa series kasi hindi pa naman kami totally, hindi pa namin alam if magkakainlaban ba kami, seriously. Hindi pa namin alam yung buong story talaga kasi, alam mo yun, Basta antay natin kasi hindi namin alam. Pero yung closeness siguro natural na yun. ano mo naman direct, diba? Abangan nyo talagang, wow. Pero madadalian ba tayo sa pag may kilig moments na pag may mga look of love na akong hinahanap? Madali lang ba i-appeal yung tanong niya? Laro na yun. Yes, super dali na nun. Kahit hindi pa namin tingnan yun. Kahit tingnan na namin sa isa. Madali na yun. Gusto mo yung yung may, yung lumibiti yung mata. Pwede nga daw mag-sample na raw kayo ngayon eh. Arawak ko. Tinginan challenge daw. Kami ni Jello. Thank you so much. Thank you po. Thank you so much po. That's it. Meron po mga habol from our media? All goods. Ayun. Thank you so much. Of course, no? Again, abangan po natin yan sa I1. So, nakakatawa kasi seeing the mix of cast, parang naghahalo-halo na yung mga different series natin, no? Para G, He's Into Her, kasama na rin ang P-Clash. And now, dito na nga ang Ghosting. Now, of course, kasama na si JM and si Fiang dyan. And can I just say, nakikita ko na yung chemistry talaga ng JM Fiang. Ang sarap nilang titigan lang, yung mga tinginan nila, yung mga patap-tap sa banda. So, definitely, yun ang aabangan natin. Ano yun, Direk? Ewan naman kamay. Diba? Close na agad-agad yan. And lastly, of course, let's invite our kapamilyas na abangan na rin ang Ghosting. Let's start na with Jenna. Hello po mga kapamilya. Sana po abangan niyo po ang upcoming na series na ginagawa namin at for sure mag-enjoy kayo ng sobra dito. Ito ang Ghosting. Wala dito mag-ghost at wala din mag-ghost. Oh. Ayan, iniimbitahan po namin kayo na manood po ng Ghosting, coming and streaming very, very soon na po. So sana po masuportahan niyo po kami, lalo na yung JM Fiang kasi it's the very first series na wherein sila yung lead. So it will mean a lot to them and to every one of us here kung supportahan niyo po kami. Yan lang. Maraming salamat. Thanks, Kobe. Hello mga kapamilya, abangan niyo po sa Ghosting, the first lead series of JM Fiang, directed by the best, the one and only Ted Boboron. Yes. This is an I Want TFC series, and yeah, I hope abangan po kayo. Very excited. Abangan din namin character mo doon, Kobe. And Ayan, sana po abangan niyo po ang aming first ever series. Lahat naman po siguro sanay na po, no? Sa PBB pa lang, super dami na nilang nararamdaman ng mga roller coaster. Nako, dito po sa Ghosting, super dami niyo din mararamdaman. May kilig, may tawa, may iyak, may takot, lahat kompleto. Kaya sana po abangan niyo ang first ever series. Thank you. thanks, Fiang. JM. Copy. And then, abangan nyo ang Ghosting at supportahan nyo rin ho ito, kami, the rest of the team, ang buong cast, especially si Directed. At ayun, abangan nyo guys, hindi namin kayo bibigyan yun. Yun. Ready nga sila, sabi nila kanina. And of course, Miss Mel, any last few message na lang din po? Picture ako pa naman yung paaning niya. It's always exciting to launch a new love team, a personality. So, I hope you support them. Let's give them a chance. Kasi, diba, it's for our industry. Yung may bagong mukha, deserves our help.
Yun lang po. Thank you so much, Ms. Mel. Directed, of course. At sa mga lahat ng lahat ng mga naghahanap kay Fiang. Ito na po. Ito na. Dito nyo makikita si Fiang at si JM sa ghosting. Kaya abangan nyo sa I1. Thank you so much, Directed. And of course, thank you sa buong team ng Ghosting. We can't wait for the cameras to roll for this project. And of course, this event would not be possible without the support from the management. So maraming salamat po. Thank you so much, Sir Jamie Lopez, the head of ABS-CBN Digital, the head of TV Entertainment and Star Magic. Thank you, Direct Lauren Jogi, head of Global Platform Content, Ms. Jeannie Ocampo. Thank you so much, Ms. Jolly Estaris, head of I1 TFC and Integrated Digital Sales. Ms. Jane Chua, head of Content and Partnerships, I1 TFC. And Ms. Matel Sullivan Celestino, head of Integrated Digital Marketing. Ms. Kathy San Pablo, supervising producer of Ghosting. Ms. Joyce Villaflor, thank you so much also. And we also have Sir Mark Hine, the production manager. And I Want TFC, I'm si Ms. Amy Sumalde, the executive producer of I Want TFC. EJ Malyari, program producer of Ghosting. Head writer Dennis O'Hara. And our writers also, Raymond Barcelon and Jmar Castro. Of course, big thanks to Sir Von Hotel, lead of advertising and promo. Thank you so much. We also have Jero Kunanan and the whole team. Thank you so much. And to all our friends from the media, creatives, and of course, I Want TFC Creatives, I Want TFC Marketing, I Want TFC Socials, ABS-CBN Corporate Communications, ABS-CBN Star Magic, TV Operations, Property Management, and Security for all the support. Maraming salamat everyone. Pero parang may kailangan pa tayong gawin. So, sabay-sabay po natin i-greet, of course, si Fiang na happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Fiang! Tapos na siya actually. But thank you. Happy birthday pa rin, syempre. Haba natin ang celebration for you. Maraming salamat everyone and sa mga kamumu natin online for making our official hashtag the top trending topic for today. We will be needing more of your immeasurable support in the coming days, months pa yan. And kaya naman, tutok lang palagi sa I Want TFC for more promo and event details. Make sure to download the I Want TFC app and register for free. Again, kapamilya, maraming salamat. This has been Jay Miranda and this has been the project reveal for Ghosting. Thank you so much. And last na, of course, quick photo with everyone.